A very accessible, ready for occupancy house and lot na malapit lang sa UST, malapit sa South Luzon Expressway, and malapit lang sa mga lifestyle center. So, nandito tayo ngayon sa first residential park sa buong Pilipinas, which is ang Pramana. Hello everyone! Ayan, for today's video, nandito tayo ngayon sa Pramana Residential Park sa loob ng Greenfield City, which is isa sa pinakamagandang villages dito sa Santa Rosa, Laguna. So for today's video, papakilala ko sa inyo, I'm Raymond Kasiguran, a real estate broker and your RC property guide. This house and lot na nasa likod ko is available sa market, no? And ngayon, mag-house tour tayo. Ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga meron dito sa loob at labas ng property. Ngayon, bago tayo pumasok sa loob is ipapakita ko muna sa inyo yung mismong exterior ng property. So, dito sa side na to, no, ipapakita ko muna sa inyo, bago tayo pumasok dyan sa pinaka-door niya, is dito sa front niya is meron tayo dito na bakante na pwede nyong i-landscape kung mahilig kayong magtanim, no, ng mga halaman na yan. Meron tayo ditong pwedeng i-landscape na area. And dun sa side na yon, no, andito yung pinakalanay, which is papakita natin mamaya kung saan yung pinaka-entrance nun sa loob ng bahay. So, dito naman sa side na to, no, balik tayo dito sa may ating front door. Sa kabilang side naman ng front door is dito yung located yung ating dalawang car parking. And this side, no, andyan naman yung ating service area, which is if ever na meron kayong mga pinamili, no, yan, dito nyo na siya idadaan papunta sa kitchen, which is meron ditong access papunta sa ating kitchen. Ito naman yung ating daily kitchen, no, na pwede natin paghugasan nung mga pinamili natin, lalo na kung may mga pinamili kayong mga isda or meat, bago ipasok sa bahay, no, para malinis na, wala na siyang amoy, diretso na lang sa refrigerator. Or kung magluluto ka, diretso na lang dun sa pinaka-kusina. And guys, ito hindi na natin papasukin, no? Ating toilet and bath, and meron din tayo ditong storage. So, napansin ko lang dito sa bahay na to, no, is wala siyang helper's room, pero meron naman siyang provision na pwede nyong gawan ng helper's room dito sa side na to, no. Yan, ngayon papasok na tayo dito sa mismong bahay ng property, pero bago tayo pumasok doon, no, is napansin natin, no, na yung pinaka-pasad nitong property is more on earth color. And ayan, mabanggit ko na rin, no, is yung mga property dito sa Pramana Residential Park is modern Asian tropical design. So ayan, ngayon, papasok na tayo dito sa ating pinaka-main door, which is, yan, pakita ko na rin, naka-smart lock na yung pinaka-main door natin, which is, ayun yung usong na ngayon. And ayan, papasok na tayo sa property. So, as we enter dito sa mismong bahay ng property, no, is bubungad sa atin yung open layout, which is dito sa side na to, no, andito yung provision natin for living area, which is pwede natin lagay dito yung television, yung sofa, yan. Pwede dito sa magkabilang side, depende sa reference nyo. And ang isa sa kinaganda nitong property na to, mapapansin nyo, no, is napakarami niyang window, which is, alam naman natin, no, pag marami kang window, nakakadagdag to ng liwanag and airflow ng bahay kasi papasok yung natural light dito sa loob ng bahay nyo. And dito naman sa side na to, no, andito yung provision natin for dining area, which is kasya dito up to 6-seaters na table. And dito naman, no, ito yung ating lanay, which is nandito rin yung ating sliding door papunta sa lanay, which is kanina naman, napakita ko naman sa inyo, no. And dito, yan, sabi ko nga kanina, no, is pwede mo siyang i-landscape,
lagyan ng maraming halaman. And then, dito naman sa side na to is another access natin papuntang lanay. Pero ito, nasa backyard naman nung pinakabahay nyo. Which is ito, naka-tiles naman siya. Yan, pakita ko na rin. Dito yung lanay and dito sa side na to, no, pwede mo siyang gawing laundry area or pwedeng maging dagdag to na pwede kang magdagdag dito ng tables and chairs para if ever na may mga bisita ka, pwede naman dito mo na sila i-welcome or papwestohin. And meron din tayo ditong access, no, papunta sa kitchen, which is, ayan, dito yung ating magiging kitchen. So, ayan, ang maganda dito, no, na napansin ko, nasa gitna yung ating countertop, which is nandito rin yung kitchen sink. Pero, eto naman, no, is pwede nyo pa siyang baguhin, depende din sa reference or kagustuhan nyo. Kasi, napansin ko din na mas malaki pa yung space dito sa kabila. Pwede rin naman gawing dining area din dito para mas maluwag dun sa living area nyo. Kung sapat na yung size ng living area nyo, nandun na rin yung dining area, at gusto nyo ng malaking kitchen naman, no, pwede ding paayos nito, dito nyo ilagay lahat, no, and yung countertop nyo, imbis sa countertop, pwede nyo siyang gawing bar counter para mas maganda, no, mas, tingin ko lang, mas maganda siya kung ganun yung gagawin. Maglalagay ka dito ng mga oven, microwave, and then dito sa side na to, no, yan, makakapaglagay ka pa ng refrigerator mo. And dito naman sa side na to, ito yung kaninang pinakita ko sa labas, no, na papunta sa service area. So, dahil nga nakita na natin to, no, punta na tayo dun sa second floor. So, bago tayo umakyat sa taas, at ito yung pinaka-staircase natin, no, papakita ko muna na meron tayo ditong powder room. And sa powder room, no, nandito yung ating toilet and lavatory. Ito, magagamit nyo to kapag may bisita kayo or kung nandito kayo sa baba para kung magsi-CR lang kayo or papaganda, maghihilamas, dito na lang. Kesa sa umakyat ka pa dun sa mismong bahay. So, tara, akyat tayo. So, ayan, pag akyat natin dito sa ating hagdan, no, is makikita nyo tong bakanting to. Which is pwede pa nating gawing nalagyan ng mga sapatos natin, no? Pwede kayong maglagay dito ng cabinet or something na pwede nyong paglagyan ng mga gamit nyo. So, ayan, akita tayo. And dito, no, makikita nyo yung wide window natin dito, which is, kapag umaga, no, pwede nyo siyang buksan para maliwanag yung bahay kahit wala kang ilaw, makakatipid ka sa kuryente. Lalo ngayon, napakataas ng kuryente, no? And dito naman, no, meron tayo ditong mini living area or pwede nyo rin gawing lagyan ng mga library nyo or pwedeng lagyan ng aquarium or something na pwede nyo pagkalibangan pa dito sa taas, no? And meron din tayo ditong access, no, na sliding door papunta sa balcony. Pero mamaya ko na ipakita yan dahil meron din naman tayong access sa balcony kung kayo is nasa master's bedroom. So, ngayon, meron tayo ditong 3 bedrooms. Unahin ko na yung 2 bedroom natin dito sa taas. Which is, eto yung first bedroom, no? Is pwede nyong gamitin na bedroom ng inyong kids. So, meron na din ditong cabinet, no? And, ayan, dito nyo ilalagay yung bed. Kayo na yung magde-design na to mismo, no? Yan, may mga bintana naman siya na, ayun yung nagustuhan ko dito sa bahay na to. Halos may mga window siya, kaya maliwanag siyang tignan. And dito naman sa bedroom na to, no, yung second bedroom natin dito sa taas, is halos mirror lang naman siya nung kabilang kwarto. Ayan, 2 yung kwarto natin na extra dito para sa kids. Kaya maganda din talaga tong property na to, no? Actually, if you have a kids, no, malapit lang to sa mga schools and universities dito sa area. Dahil itong Santa Rosa is, ito yung future na sinasabi nga natin na future University of the East dito sa South Luzon. So, kung kayo is dito nakapwesto, andyan lang, kita natin dito sa mismong bahay natin, yung UST. And malapit lang din tayo sa Eton City, which is, doon naman itatayo yung University of the East. And, syempre, malapit lang din tayo sa Nuvali, no? Yan. Malapit lang din tayo sa Miriam Colleges and Xavier.
So, eto naman, pakita ko na sa inyo, bago tayo pumasok sa master's bedroom, nandito yung ating common toilet and bath. Yan, meron tayo dito shower and toilet, and nandito rin yung ating lavatory. Yan. Then, pwede mo pa siyang lagyan dito ng cabinet, no? Para pwede yung paglagyan nung mga gamit nyo dito sa toilet and bath. And, ito yung pinakamagandang part, no? Which is, nandito tayo sa master's bedroom. So, dito sa master's bedroom, no? Is, medyo mas maluwag siya. Siyempre, the master's bedroom is more spacious kesa dun sa dalawang kwarto natin or bedrooms doon sa pinakita ko nung una. Which is dito, no, yan, dito pwede ilagay yung bed and yan, maglalagay kayo ng cabinet, pwedeng mag-extra dito or pwedeng yung computer table mo dito or if ever si Mrs. mahilig siya mag-makeup, pwede siya maglagay ng vanity. And andito yung ating cabinet. Yan. And dito naman sa side na to, andito yung toilet and bath. Ayan. Pagka yung master's bedroom, no, merong sariling toilet and bath is napakaganda din talaga. Kasi napaka-convenient and at the same time, no, may privacy si wife and si husband. And dito sa side na to, no, andito naman yung pinto natin, no, papunta sa balcony. And, ayan, bababa na tayo para ibigay ko naman sa inyo yung some details ng property. Tara. And that's all for today's video and sana nag-enjoy kayo sa video ko. Tong property na nasa likod ko, napakaganda, no? Nakita nyo naman sa ating house tour. Ito is merong 180 square meter na floor area sitting on 155 square meter na lot area. And ito nga, meron siyang 3 bedroom and meron tong 2 car parking para sa ating mga sasakyan. So, yan, malapit lang siya sa Future UST and also Future University of the East and near Novali. Malapit lang din sa South Luzon Expressway kaya napaka-accessible ng property na to. And this property is available on the market with a price of 20 million pesos. So, kung ganitong klaseng property yung hanap mo na malapit lang sa Future UST, Future University of the East, and malapit lang sa mga lifestyle center, malapit sa hospital, malapit sa expressway, and also nasa loob ng isang master plan community. Kontakin niyo lang ako sa mga details na naka-flash sa screen which is 63991-983-5115. Available to sa Viber, WhatsApp, and iMessage para sa mga kababayan natin working on abroad. So, I hope nag-enjoy kayo sa video ko. And by the way, I'm Raymond Kasiguran, a real estate broker and your RC property guide. See you on my next one.